Matinding revelasyon ang yumanig sa Senado matapos sumabog si dating Senador Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Sa harap ng mga kapwa mambabatas at publiko, diretsahan niyang binuko sina Zaldico at House Speaker Martin Romualdez na umano'y sangkot sa mga isyung may kinalaman sa katiwalian at maanumalyang transaksyon. Sa kanyang pahayag, walang paligoy-ligoy na inilantad ni Lacson ang mga koneksyon at pinansyal na operasyon na anyay hindi may kakaila. Giit niya panahon na para ipaalam sa sambayanang Pilipino ang mga katiwaliang matagal ng ikinukubli. Hindi raw siya natatakot na pangalanan ng mga sangkot dahil aniya karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan, lalo na't pera ng bayan ang pinag-uusapan. Agad namang umani ng reaksyon ang pasabog na ito. May mga sumusuporta kay Lacson at naniniwalang tama ang kanyang hakbang, habang ang ilan na may nanawagan ng mas malalim na investigasyon upang mapatunayan ang mga akusasyon. Samantala, tikom pa ang bibig ni Zaldico at Romualdez hinggil sa mga paratang. Nananatili ang tanong, ito na kaya ang simula ng mas malaking gulo sa loob ng Kongreso? Bulgar ang kabalbalan nila kasi merong physical, ika nga dapat makapag-produce sila ng physical infrastructure o kung ano pa man. Pero kung wala yan, hindi rin mo mabubulgar yan. Pasipul-sipul lang yung mama na yun. Papalaki ng itlog dyan sa Malacanang. Anak ng tokwa, hindi ka marunong magpangulo. Kaya ang gawin mo, Brad, mag-resign ka na. Simple, ganun lang kadali. Mag-resign ka na. Eto mga kababayan. Oh. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong nangyaring hearing, nangyayaring hearing diyan sa APRO, sa House of Representatives, na kung saan tinalakay ho nila yung online gambling. Nandiyan ho yang si Altenco. Ito, pagka si Rufus Rodriguez ang nagtanong diyan sa online gambling na yan, medyo papakinggan natin. Pero maliban diyan sa mama na yan, puro kabalbalan lang ho yan mga kababayan. Pero unahin na ho natin itong kay Senator Rodante Marcoleta. Ano ho ba mga punto de vista niya dito? Pakinggan ho natin. Game. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yan. Maganda itong bills na pinipresent. Ay, teka, i-ready ko na ho yung video nitong si Erwin Tulfo. Yan nung nasa gilid nyo na to, ito ho yung video nitong si Erwin Tulfo nung 19th Congress na kung saan talagang didepensahan niya yung akap na yan. Na dito naman sa video na to, susupalpalin ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Game, umpisa natin. Ngayon, lalo na itong Simplified Government Aid Access. Yan. At saka itong Anti-Discrimination in the Delivery of Social Protection Program. I think you are talking from experience, Mr. Chair. Kasi nung nakarang election, kasama kaya tayo, may tupad kayo, meron kayong AX. Hindi lahat nabibigyan eh, no? Di ba? Dami nagpupunta, di lahat nabibigyan, di ba? O, yan ho ang akap nitong si Erwin Tulfo. Kaya naman, sa tingin ko, ito isasaayos niya na yung problema ang ginawa niya. Nung kinuwento ko po yung lahat po ng mga binibigay na ayuda ng ating pamahalaan, magsimula po kayo sa 4Ps. Isama mo yung AX, MAIT, TUPAD, at saka yung paborito ni Chairman na AKAP. Naku po. 194 billion pesos. Yan. Hindi ko malaman kung nabibigyan lahat ang dapat bigyan. Ito siguro yung paraan para ma-address natin yun eh. Lalo na po yung AKAP. Yung range po ng AKAP, Mr. Chair, is between 7 to 12,000 pesos. Yung AX, nasa 3,000 pesos per beneficiary. Yung TUPAD, depende po sa dami ng araw na kanyang ipinagtrabaho. Pangkaraniwan po ay nasa 5,000 pesos po bawat beneficiary. Ngunit, dahil walang guidelines po yung 4Ps meron, sapagkat merong conditions po ang batas na nakalagay doon eh. Pero yung AX, yung MAIP, yung TUPAD, at saka yung AKAP, very loose po yung wala pong guidelines. Kaya po hindi namin correct. Malaman kung ilan ang nabibigyan.
Kasi ang akap talaga na yan, ano ho yan, ika nga, ang pakay lang ho talaga niyan, nung para sa kampanya. 'Di ba? Para sa People's Initiative, para makapagpabango yang si Tambaluslos, para maipanalo yung mga kandidato ng alyansa ng mga mambubudol. Ang nanalo lang yung dalawang may pangalan na at itong kilala naman talaga to, 'di ba? Ano yan, tulpo yan. Pero naniniwala ko tayo mga kababayan, marami pa ang nanalo sa PDP na kung saan dinaya ng mga mandaraya dyan sa administrasyon itong si Marcos Jr. Ha? Hindi ko sinasabi si Marcos, ha? Sinasabi natin dito, yung mga makakati ang kamay dyan sa, dyan sa Comelec, ang dami pa lang hindi napapaliwanag. Consolidation server. Ba't merong ganyan? Yung version noong software na na-install doon sa mga vote counting machine. Diba? Marami pa ang issue yan. Ika nga yung pagpapalit, yung pag-adjust ng bilang. Nako! Hindi pa tayo tapos dyan, Sendante. Pagkatapos ho ng flood control na yan, isunod nyo na ho yung botohan natin. Kasi napiperwisyo tayo pagka nabibili yung boto o namamanipula ang boto nitong mga magnanakaw na to dyan sa Comelec. Magpapaulit-ulit lang tayo dito dyan sa mga flood control na yan pagka nagpatuloy yung pagnanakaw ng mga kandidato na hindi naman dapat manalo, nananalo. Di ba? Yung ilan dyan, kasama nyo pa. Hindi naman dapat nanalo yung mga yan I would like to believe with the huge amount of 194 billion pesos, matarget man lang sa doon, ay yung pinakamahirap po na Pilipino na about 5.5 million households. Ibig sabihin po nun, naglalaro between 25 to 27 puro Filipinos. Pero wala po sigurong record yung mga AX, yung TUPAD, yung AKAP. Sana po isang araw ay sa pamagitan ng committee ito, mapatawag natin yung nag-administer ng mga ayuda na yun. Ilan po yung nabigyan? Kasi yung lahat po ng mga ayuda na yun ay pantulong po sa pinakamahirap nating mga kababayan. Ang pinakamahirap po is between 25 to 27 million Filipinos. Kung nabigyan po 10% lang noon, sablay po yung programa. Kaya po tama ito na dapat walang discrimination. Yan. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Tapos ang usapan, nga pagkasumalansan itong si Senator Dante Marcoleta, kahit nakaharap ka pa, hindi magpaparinig yan. Yan ang gusto natin dyan. Walang parinigan. Rektahin mo, Brad. Ito. Dito tayo kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo tayo. Ito, Erwin. Pasok. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin natin when I was the Secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung TUPAD, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion
ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget... Siya daw ang promotor, ha? Siya daw ang nagpahatid kay Martin Romualdez dyan sa idea ng AKAP-AKAP na yan. Ha? Ayuda sa kapos ang kita. Senator Dante Marcoleta, alam mo na. Oh, alam mo, at least alam na ni Sen Dante. Tayo kasi dito, pagka sumalansan tayo, hindi ho yung puro kabalbalan na clickbait eh. Pagka nagsalita si Sen Dante, papakita natin yung video nitong si baka sabihin, binuloko ko yung mga kababayan natin eh. Binira si Erwin Tulfo. Sinoplak si Erwin Tulfo. Anong dahilan kung bakit sinoplak ni Sen Dante? Oh, sino nga ba promotor ng AKAP? Pinapalabasun natin dito mga kababayan. Oh, di ba? Ganun lang ho yan. Yung kasi dyan alam nyo naman ng mga kababayan, baka sabihin ng mga kasama natin, ano ba ebidensya na sinupalpal talaga ni Senda? Ayan mga kababayan, siya ho talaga ang utak, promotor, ika nga, mastermind. Siya ho ang mastermind dyan sa AKAP, yung pagmumukha na yan, siya ho ang mastermind ng AKAP-AKAP na yan. Deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD... Malinaw siningit po yan. Sinong nagsingit? Sinong utak, sinong promotor, sinong mastermind ng AKAP? Walang iba kundi si Erwin Tulfo. Identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD. Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno. Last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong... Malinaw ho mga kababayan hindi ho yan pang suhol. Ginagamit na pang suhol. Kahit ano pang paliwanag mo, Brad, una sa lahat, walang maayos na guidelines. Hindi yung mga beneficiary, walang matinong criteria kung sino nga ba. Lahat ba ng security guard? Hindi lahat nabigyan, di ba? Problematic ang AKAP na yan. Kaya naman ho mga kababayan, tama lang na sinupalpal ka nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado. At ngayon naman ho mga kababayan, rerekta na ho tayo sa nangyaring tanungan dyan sa Committee on Appropriation. Itong video na to, nung nagdaang taon to, February 2024, itong video na to ni Erwin Tulfo, congressman pa ho siya dyan, di pa ho siya senador. Rekta ho tayo dito kay Congressman Rufus Rodriguez. And the PAGCOR official dome for their presentation. I would like to disclose, Madam Chair, that this representation 3 weeks ago had a privileged speech calling for the total ban of online gambling. This was followed 2 weeks ago by the filing on August 8 of my House Bill 3169, which is entitled Banning All Forms of Online Gambling in the Philippines and imposing stiff penalties for violations thereof.
The reason for this, Madam Chair, is because online gambling has become an epidemic in this country. So many surveys and research have shown that majority of our people in the Philippines are already into online gambling. But I will cite just one. This is quite recent. 2023, Capstone Intel, a research firm, Capstone Intel, reported that with the rise of technology and the internet, more people are turning to online betting. And the results of a survey they conducted in 2023 shows that across the country, out of 1,200 respondents, 64%, Yan. two-thirds of our people are now into online gambling. And what is worse, very, very with concern, it also showed that 66% of these 64% are at the ages of 18 to 40. So what happens to the 21 threshold of age? No, 18 years old to 20, 66%. Therefore, this is an epidemic. And that is why we have to file this to arrest this epidemic. So my first question to our dear chairman, Chairman Tenco, what do you say to the Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, who said that addiction to online gambling as shown by 64% of the Filipino people Nako, galit na tong si is a Lolo. mental health issue, and that an adverse effect of gambling is habit forming. May we know the answer? Madam Chair, may I answer Congressman Rodriguez? Yes, please proceed, Chairman Tenco. Congressman Rodriguez, definitely, first of all, in the study of Capstone, which I had also read, because as I was telling Congressman Valeriano earlier, so many studies now are going around regarding online gaming, primarily because online gambling, primarily because it is really all over the world. No, it is not only in the Philippines, and I think these studies will show that this online gambling craze has really been going around the world already. So, yes, one, I would like to emphasize that in the report that you had mentioned, ages 18 to 40 are involved in online gaming. But I want to emphasize, Congressman Rodriguez, that those who are included in that report of ages 18 to 21 are not coming from the licensees of PAGCOR, because we are truly strict when it comes to the registration. And we make it a point as much as possible to register only those who are 21 years old and above. So, portion of that definitely hindi na po namin aming jurisdiction. Pero totoo po yun, alam nyo naman, in anything talaga, pag nasubukan mo at nagustuhan mo, nagkaroon ka ng pagkakataon na nanalo, nagkaroon ka ng pagkakataon, nakatikim ka na yung ganitong halagang itinaya mo ay tumama ng ganon, talagang there will be an addiction. Kaya po, kung meron pong ginagawa, Congressman Rodriguez, ang PAGCOR ngayon, ay yung higpitan ng mga regulasyon, bigyan ng pansin ang responsible gaming, sapagkat ang paniniwala po namin, pagpatuloy rin tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan tungkol sa mga ills of gambling, then baka pag nasa sa tamang edad naman sila, they will realize that gambling can be addicting. In fact, Congressman Rodriguez, we have launched and changed the tagline of PAGCOR. Dati po, ang PAGCOR nakalagay game responsibly, keep it fun. Inalis na po namin yon. Ngayon, ang malaki na pong mga pinagkakalat namin sa mga posters, sa mga billboards, sa mga leaflets laban ay lang. Altenco, laban lang. gambling
can be addictive, know when to stop. So it is a strong message reminding the Filipino people na ang gambling ay pagka hindi mo na control yan ay tunay na nakaloloko. Kaya ako po sa pagko sa pangkasalukuyan, ang posisyon namin ay stricter regulation ang paniwala namin sapagkat sa akin pong paniwala at sa paniwala po ng pamunuan ng pagko sa pangkasalukuyan, maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Yun lang po ang posisyon namin. Yung pong posisyon ng ilan sa inyo na gusto'y total or minumungkahi ang total ban on online gaming, ginagalang ko po yun. Pero sa side po ng PAGCOR, na isa sa pangunahing dahilan kung bakit nandito ay to raise revenue, ang amin po'y dapat na lang siguro ay higpitan pa natin ang regulasyon nang sa ganon ay mabalanse natin ang pagpasok ng pera sa gobyerno at mabigyan ng pansin ang mga sinasabing nagkakaproblema sa addiction sa gambling. Yun lang po, Congressman. Thank you, Chair Tenko. Madam Chair, I proceed. You stated that it's worldwide, but you see, we are concerned not of the world, but we are concerned of the Filipino families and our own Filipinos in our country. That's why we believe that it's about time already to stop the online gambling. My second question, Madam Chair, is the Catholic Bishops' Conference of the Philippines has sounded the alarm, calling it a moral and social emergency. I'm calling it an epidemic. The church, the religious, is calling it a moral and social emergency. What does the secretary, what does the chairman say about this statement? I had corresponded with the CBCP, and I do accept and respect their position on the matter, just like, as I mentioned, all the congressmen or lawmakers who have the same position. We accept it, but I am still of the belief that by enforcing stricter regulations, by controlling so many of these other things that are related to online gaming, we will be able to control such. Thank you, Chairman Tenko. What can you say to the parents of two young individuals in Misamis Oriental and Cagayan de Oro that has committed suicide because they were already very much indebted and they are already addicted? What do you say to them? The families have lost their loved ones. Well, I can only ask for. I can only say that I am very concerned. Yes, that is part of it. There are cases. In fact, one was brought up to me personally by Senator Subiri last week, and I spoke to the mother of the victim, and so with the members of his family, and I had honestly apologized for what had happened, and I tried to see how PAGCOR could be of help, and we were able to come across, and I did give some support to them. Not only the monetary support, but even support for the possibility of other members of their family being referred to rehabilitation centers, because they were saying na may iba na rin daw barkada at kamag-anak yung kanilang anak. And ang masasabi ko lang po ay talagang in any form of addiction, in any form of mayroon po talagang nangyayaring ganun. Kung talaga lang kaya kong maabot ang lahat ng mga biktimang ganyan, aabutin po ito ng PAGCOR at unay hihingi ng pagpapatawad sa pagkukulang namin at magkakaloob ng anumang uri ng suportang maipagkakaloob namin sa mga nasabing biktima.
Thank you, Chairman Tenko. The pervasive statement of the chair is that there's a big problem because of illegal online gambling. But Madam Chair, more so that we have legalized online gambling. And that's the reason why there is an epidemic. We are saying that, yes, illegal online gambling has caused this epidemic, but more so because we have legalized. And that is why the earlier we stop the legalized gambling, the more we are able to control and stop this. And I remember, Chairman Tenko, you were here in a hearing and regarding Pogo. You were insisting that once the Pogos that are registered are okay, and they should continue. Fortunately, the President did not follow your advice. The President, as parents, patri of our nation, the father of the Filipino nation, the father of the families, declared the really illegal, the Pogo, and banned the Pogo. Now you're saying that we have to just regulate it, Madam Chair. Yari si Altengo. Laking sampal sa pagmumukha ni Altengo yung statement na yon. Nung pagdating sa Pogo, sabihin nyo, total ban niya kasi nasisira ang buhay ng mga kababayan natin dyan. Ang daming krimen na involving yung mga, ano dyan, yung mga operator, di ba? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!